Lumago sa 5.5% ang gross domestic product ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Nananatili rin ang bansa bilang isa sa fastest growing economy sa Asia. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Siguraduhing mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Itong tiniyak ng pamahalaan matapos bigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na walang saysay ang magandang ekonomiya kung marami pa rin ang naghihirap. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, lumago ng 5.5% ang gross domestic product ng bansa para sa second quarter ng 2025. Mas mataas ito sa 5.4% GDP growth noong first quarter, pero mas mababa sa 6.3% sa second quarter ng 2024. Ayon sa PSA, katumbas ito ng 6.965 trillion pesos na GDP price o kabuang halaga ng naiproduce na domestic goods at services mula Abril hanggang Hunyo ngayong taon. Kabilang sa mga pangunahing dahilan sa paglago ng ekonomiya, ang wholesale and retail trade at motor vehicles and motorcycles repair na nagambag ng 0.9% percentage points, public administration at defense at compulsory social security na may 0.7% at financial and insurance activities na may 0.6% growth. Lumago rin ang lahat ng major economic sectors. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya na agriculture, forestry and fishing, industry at services ay nagsipagtala ng mga pagtaas na 7%, 2.1% at 6.9% respectively. Naitala rin ang 5.5% na paglago sa household consumption, 8.7% sa government consumption, 4.4% sa exports at 2.9% sa imports. Nagawang lumago ng ekonomiya sa kabila ng global uncertainties tulad ng taripa ng Amerika at gayon din ang pansamantalang paghinto ng ilang proyekto ng gobyerno dahil sa election spending ban noong midterm elections. Nananatili ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economies sa Asia at naungusan nito ang China at Indonesia. Naniniwala naman ang isang ekonomista na dahil sa masiglang estado ng ekonomiya para sa second quarter, inaasahang makakamit pa rin ang target na 5.5 to 6% GDP growth para sa buong 2025. Pero ang ilan nating kababayan, nais maramdaman ang magandang takbo ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga programang direktang makaapekto sa kanilang buhay. Sa trabaho po, magandang trabaho, opportunity po. Sa ospital lang po, saka yung sa ng highway, kalsada, laging traffic eh. Tulong sa mga katulad kong PWD, lalo na sa amin, wala kaming pahanap buhay, ganon. Kaya naman sinabi ng DepDev, nasa nalalabing 3 taon ng Administrasyong Marcos, mas paiigtingin pa ang mga programang nakatuon sa edukasyon, kalusugan, food security, at digital at physical connectivity. Sisikapin ding gawing pang mas abot kaya ang mga pangunahing pangangailangan, kakibat ng paglikha ng mga dekalidad na trabaho at pagpapalakas ng investments. Going to focus a lot of efforts, including in the budget, for education, health, social protection, connectivity, both digital and physical, and food security. So those are the things that what our President mentioned as mga services na must be felt, must be experienced by ordinary Filipinos. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.